Dahil walang nakakaalam ng eksaktong araw at oras kung kailan darating ang sakuna, may mga lugar na hindi nakakapaghanda. Mula sa Ginsaugon, Leyte, nag-uulat si Cesar Apolinario. Dito sa Ginsaugon, Leyte sa bayan ng St. Bernard naganap ang isang malaking landslide taong 2006. 1,000 katao ang tinatayang nasawi dahil sa trahedya. Bagamat sinasabing ang 2 linggong tuloy-tuloy na pag-ulan ang dahilan sa pagguho ng lupa, may kinalaman din sa pangyayari ang fault line ng Ginsaugon. Island, ito ay tinatahak ng tinatawag na Philippine Fault Zone. Ang Philippine Fault Zone nagmumula sa Ilocos Norte hanggang Davao Oriental. At doon sa Leyte ay tumatagos ang isang segment o bahagi ng Philippine Fault Zone dito sa kabundukan na malapit sa boundary ng patag na lugar ng St. Bernard o sa taas ng Barangay Ginsaugon. Kasama ang mga alagad ng Leyte Mines and Geoscience Bureau o MGB at ang DPWH. Muli naming tinahak ang daan papunta sa Barangay Ginsaugon para sa isang geohazard mapping. Dito ho ba sa lugar na to, sir, marami ho bang lugar na delikado talaga? Oh, marami. Susceptible siya sa landslide. Especially yung place natin which is Region 8. Yung amount ng rainfall dito mas mataas kaysa kumpara sa ibang region. Ground zero nang maituturing ang lugar dahil sa insidente. Pero hindi pa rin daw nawawala ng tao rito. Kung sa mga baybayin raw ay maaaring maging kasunod ng lindol ang tsunami, sa mga lugar naman daw na may ganitong uri ng lupa, maaaring kasunod ng lindol ang landslide. Pagka yung isang lugar tinatransection ng isang fault, so i-expect natin na yung mga bato doon nagkakaroon ng mga crack, nagkakaroon ng weakness dun sa strength ng material. Pero sa mga pangyayari, hindi handa at walang tamang kaalaman ang mga taga-Ginsaugon. Wala naman talagang information na na ilikas yung ganon. Kasi kung ililikas na, siguro pag ganon, kagaya ng ginagawa ngayon, na may mga preparation, may mga drill, siguro maiwasan yun. Ang mga lugar sa Bicol at Leyte na nakaranas ng sakuna ay mga rural area na hindi malaki ang populasyon kumpara sa mga syudad. Pero paano kung ang kaparehong trahedya mangyari sa Metro Manila? Pagsikat pa lang ng araw, abala na ang bawat sulok ng Kamaynilaan. Pero may paparating daw na maaring sa isang iglap ay magpatigil sa pamumuhay na ito. Isang malakas na pagyanig sa lupa. Sabi ng isang report ng JICA o Japan International Cooperation Agency noong 2004, kailangan daw paghandaan ng Metro Manila ang isang 7.2 magnitude earthquake. Para sa isang syudad na 10 milyon ang populasyon, gaano nga ba kahanda ang Metro Manila para sa isang lindol? Posibleng mangyaring mga paglindol dito sa ating bansa. Totoo yan. Kasi araw-araw may mga maliliit na paglindol. 20 ito kada araw. At sa nakalipas na 400 taon, meron ng 70 or 90 na naging damaging earthquake at may mga namatay. Ang Kalakhang, Maynila ay binubuo ng 13 syudad at 4 na munisipalidad. At itinuturing na isa sa mga may pinakamakapal na populasyon sa buong Southeast Asia. Ang Metro Manila ay matatagpuan sa Luzon Island. Dito may mga makikita tayong mga pwedeng pagmula ng lindol. Marami tayong tinatawag na earthquake generators, mga faults. Ito yung mga nasa lupa na bitak na pag kumilo sa mga bato nito ay nagkakaroon ng lindol. Kasama na rito ang tinatawag na Valley Fault System. Ito ang pinangangabahan ng mga eksperto na kapag gumalaw ay maaring makapinsala ng daang-daang gusali. Maraming masisirang mga residential buildings, mga 30%. Ganun din ang public buildings and medium rise. Kung magkatotoo ang prediksyon, isang malagim na senaryo ang naghihintay.
Binabagtas ng Marikina Valley Fault o Valley Fault System mula Angat Dam sa Bulacan hanggang Mount Sungay sa Tagaytay, Cavite. Sakop nito ang ilang mataong syudad, mga syudad kung saan sa dami ng gusali ay hindi malayong may nakatayo na sa ibabaw mismo ng fault. Noon pa namin inimpisahan yan, yung mga hazard zone, may mga color coding yan eh. Kung makita mo sa hazard map namin sa earthquake, mayroong ano yan eh, mayroong red. Pag red yun, nag-i-indicate na 500 to 3,000 houses will collapse. So sa Manila, 4. Sa Pasig, 5. Sa Nabutas, 1 ang red. Sa Taguig, mayroon 1 red din. At maraming mga areas na naka-brown. Ibig sabihin ng brown yun, 200 to 500 houses will collapse. Isa sa mga binabantayan ng mga otoridad ay ang mga gusali. Sakaling gumalaw ang lupa, kakayanin ba ng mga ito ang puwersa? Ayon sa mga otoridad, kabilang daw ang Makapagal Tenement o Vitas Tenement sa Tondo, Maynila sa pinangangabahang bumagsak sa isang lindol. At may mahigit 1,000 pamilyang nakatira rito ang nahaharap sa panganib. Tinatayang maglilimampung taon nang nakatayo ang gusaling ito at matagal na itong dineklarang condemned o hindi ligtas tirhan dahil sa mahina na nitong istruktura. Bagamat wala sa ibabaw ng isang fault line, kitang-kita pa rin namin ang tinutukoy ng mga otoridad na mahinang bahagi na ng istruktura. Pinalilikas na ang mga residente. Dito namin nakilala ang pamilya ni Aling Mirna Marquez. Kabilang ang pamilya niya sa 80 residente rito na nagdesisyong lumipat sa relocation site na inalok ng pamahalaan sa San Jose del Monte, Bulacan. Naabutan namin silang nag-aalsa balutan na. Nalulungkot din, kaya lang ang iniisip ko naman kasi yung kaligtasan namin. Pero marami pa rin ang ayaw umalis dito, gaya na lang ng pamilya ni Kagawad Pedro Peñano. Pwede naman kami umalis dito eh. Iligay lang kami sa ayos. Tingnan mo yung mga gamit namin, kakasya ba yan doon sa gaya-gaya? Ang laki lang, 22. Bukod sa mga gusali, siyam na tulay rin ang binabantayan ng mga otoridad dahil sa mahina na raw ang pundasyon nito. Kabilang sa mga tulay na sinasabing maaring gumuho ay ang tulay na nagdurugtong sa Tondo at Port area sa Binondo, Maynila, ang Rojas Bridge o mas kilala sa tawag na Delpan Bridge. There were bridges identified na dapat ma-retrofit. At ito ay ginagawa ng Public Works. There were 9 bridges that were identified. That is not surprising na dapat tingnan ng mabuti kasi yung ibang bridge dyan ay luma na. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas nang itayo ang tulay na ito. May kalumaan na talaga ang itsura nito. Napag-alaman din namin na ang tulay na ito ay ginagawa palang paradahan ng mga mabibigat na truck araw-araw. Pero marami sa mga dumaraan sa naturang tulay, hindi alam na may banta sa tulay na ito. Mga 5 o'clock, truck ban, yung mga truck, yung iba kasi hindi makatawid sa may Rojas Boulevard, ginagawa dito mga parada sa tulay. Kaya ang tendency niyan, lalong masisira yung tulay. Delikado na kung tutusin kasi matagal na ito, eh maring dapat lang mag-isip yung gobyerno natin. Kailangan bang maranasan pa natin ang hagupit ng isang lindol bago tayo kumilos at maghanda? O para ano-ano na to, o tino mo naman update to. nila yung director para at least malaman nila, halimbawa po, yung breaker na to, yung 1, saan ba yan naka-designate? Eh, Diyos ko, ni minsan hindi pa na-update to. Wala po ma'am, dapat wala naman, yes, Dadaanan. So, madadapa tayo dyan. At least, dapat clear to. Hanggang doon sa magbayan.